Ito po ang pinakabagong Motorstar Easy Ride 175 ADB Fi. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ito po ang pinakabagong Motorstar Easy Ride 175 ADB. Wow! Ang astig po pala nito pong kanilang bagong adventure scooter na nilabas ng Motorstar. Unahin po natin ito pong kanyang main headlight. Dito po sa harap, naka base shape design yan. At makikita natin na makapal ito pong kanyang daytime running light dito po sa bandang harapan. At pag ating tinitigan, ito pong kanyang mga headlight is gumagamit po pala ito ng dual projector lights. Wow! Asahan po natin na talagang malinaw at malakas yung buga ng kanyang ilaw day or night time. At dito po pala sa bandang harapan, mayroon po siya ritong parang triangle na design in black color. At pagdating naman po rito sa bandang itaas, ito po ay mayroong clear na windshield. At ito po ay hindi po siya adjustable. Dumako naman po tayo rito sa kanyang side profile. Silipin naman natin ito pong kanyang decal. May nakalagay po rito na Motorstar in red color na decals. Habang dito naman po sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na Sport 175 tapos FI. Naka-fuel injection na po pala ito pong kanyang engine design. Kaya maaasahan po natin na ito pong kanilang ADB na 175 ay matipid na rin po sa pagkonsumo ng gasolina. Dumako tayo rito sa bandang harapan. Napansin ko lang, nandirito po pala sa bandang ibaba, located dito pong kanyang mga turn signals. LED na rin po yan. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Gumagamit po ito ng silver color na telescopic fork. Glossy black naman po ito pong kanyang front fender. At may included na rin po rito na added reflector lights na bilog. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na black color. At ito naman pong kanyang cast wheel is Y design po siya na black color. At ito pong kanyang stock na gulong is naka semi dual purpose pattern tires po siya dahil nga ito po ay isang adventure scooter. So naka-design siya pang on and off road condition. Silipin naman po natin ang sukat ng kanyang gulong rito po sa harapan. Ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Wow, napakalapad no? Parang tablet. Makikita natin in more details ito pong kanyang mga numbers and then yung kanyang mga fonts dahil nga malaki ito pong kanyang digital display. At ito naman po ay naka-naked handlebar na silver color. Pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. At dito po pala sa bandang harapan, nagkaroon ng touch ng carbon dito sa magkabila. Kaya plus points yan para sa akin. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, dito po sa kaliwa, mayroon po siyang passing light, high beam and low beam. Nasa gitna ang kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch. Mayroong on and off yung kanyang headlight. And then ang kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang mga brake levers is black color. Ang stock niya naman po na side mirrors, maporma din, no? Dahon type. At pagdating naman po rito sa harapan, mayroon po itong single pocket. Pwede po tayong maglagay rito ng coins, gloves, or mobile phones. At sa bandang itaas, mayroon na din po pala itong integrated na USB charging port. So USB ready na po siya. Gagamit ka na lang ng cable is makakapag-recharge ka na po ng gadgets and then mobile phones. At located naman po pala rito sa bandang gitna ito pong kanyang fuel tip. May touch pa ng carbon. Kaya more accessible po ito pong kanyang fuel tank. Kaya pag kayo po ay magpapagas, hindi nyo na po kailangang bumaba mula sa pagkakaupo dito po sa scooter na ito. At pagdating naman po rito sa kanyang footboard, hindi pa po naka-installed yung rubber cover on top. Pero makikita natin na malapad din po siya. At the same time, mayroon po itong footrest extension. Na kung saan pagdating po sa mga long rides driving purposes, ay pwede nyong i-stretch yung inyong mga paa para iwas ngalay. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Ang lapad nitong kanyang upuan. Malambot din. And then yung pagkakatahe is durable po siya. Black color naman po ito pong kanyang
seat cover. Buksan natin para masilip naman po natin ang kanyang under seat compartment. Maluwag din po siya. Sa tansya ko, hindi naman po kakasya yung full face helmet dito, pero maluwag po siya. So marami po tayo ritong mailalagay ng mga personal belongings. Close natin. Napansin ko lang, ang ganda po pala nito pong kanyang integrated na grab bar dahil converted na po ito as rear carrier. Yan ang maganda rito. Dahil hindi mo na kailangan mag-aftermarket. Straight out from casa, pwede ka na po agad mag-install dito ng top box. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan. Ito pong pinakabagong Motorstar Easy Ride 175 Fi ADB. Para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. So para po dun sa mga magtatanong, ang aking height is just around 5'6". So ganito po siya. Lapat naman po yung ating paa. Kaya masasabi ko na very comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Para naman po dun sa ating mga kababayan na hindi naman masyadong katangkaran, ay kayang-kaya naman po itong i-maneuver na mga 5'3" na above. At dito naman po sa kanyang side profile, may minimal decal tayo makikita rito na white then red. At dito po sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na lining na ADB and then yung kanyang model name na Easy Ride 175. Tapos nagkaroon pa po pala rito ng deep lines, tas nagkaroon ng touch ng carbon, 'di ba? Ang lupit din ng kanyang dating. Mapunta naman po tayo rito po sa bandang likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ayan, maliit lang naman siya, pero ang kagandahan niyan is mayroon na po siyang daytime running light. At more visible naman yan pagdating ng gabi dahil nga po yan ay LED na. Nakapop up naman po ito pong kanyang mga turn signals. LED na rin po yan. At itong naka-emboss na part na to pag ating sinilip is meron na po siyang plate light. May added light reflector sa gitna. At ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder. May additional pa po pala rito na light reflector na bilog. Yan po sa magkabila. At pagdating naman po rito sa kanyang suspension, wow, amazing. Equipped po pala ito ng dual sub-tank shock absorber. Ito pong kanyang canister is yellow color, tapos combination ng silver color, tapos yung coil spring na ginamit is glossy black. Asahan po natin, ito po ay makakapagbigay ng outstanding performance dahil nga maganda yung bouncing performance nito pong mga naka-sub-tank shock absorber. At ito naman pong kanyang stock pipe, very sporty yung kanyang dating. Dahil ito pong kanyang body is stainless steel po siya. And then yung head protection guard is black color. At yung tip is black at mayroon naman po itong single exhaust. Silipin naman po natin yung kanyang preno dito sa likuran. Naka-single disc brake na rin po pala ito. Same po sa harapan. With single pot caliper na matte black. At naka-cast wheel po ito na Y design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-13. At of course, gaya ng sabi ko sa inyo, naka-semi dual purpose pattern tires. Meron na din po pala siya ritong integrated na mudguard para hindi po matalsikan ng putik yung other body parts nito pong ating adventure scooter. At ito, mapapansin natin itong kanyang radiator cover, black color. Ngunit ito po ay naka-air-cooled yung kanyang cooling system. Saktong-sakto lang, no? Pag din yung gagamitin pang daily riding condition or pang service. Dumako naman tayo rito sa kanyang engine. Silipin natin. Ito pong kanyang engine cover. So matte black po siya. May nakalagay po rito na logo ng Motorstar. And then mayroon po siyang eagle. At ito naman pong kanyang airbox filter cover is black color din po siya. At ito po palang kanyang pillion step para sa ating back rider is silver color po siya and then die-cast po siya kaya hindi po yan nagraras. Maganda rin po yung pagkaka-design. Mayroon po itong side stand of course and then yung kanyang center stand. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito pong kanilang Motorstar Easy Ride EDB ay mayroon po itong 168.8 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves. So tama po yung inyong narinig. Naka 2 valve po siya kaya asahan natin na mas matipid po siya sa pagkonsumo ng gasolina with a combination of FI. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.3 HP at 8,000 RPM. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11 Nm at 6,000 RPM. Wow, malakas na rin, no? Yung kanyang engine design. Saktong-sakto lang pang takbong pogi.
Kaya kung naghahanap kayo ng affordable na adventure scooter, maporma at astig ang dating, highly recommended po ito pong kanilang bagong Motorstar Easy Ride 175 ADB. At ang price po nito pong kanilang pinakabagong Easy Ride 175 ADB ay nagkakahalaga po ito ng 87,000 pesos. Imagine mga ka-LM adventure scooter pero presyo lang po ng mga affordable na scooter. Wow, napakalaking advantage niyan. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng mga pang daily riding condition na scooter, mag-adventure scooter na lang po kayo dahil ito po yung bagay na bagay para po sa lahat ng road condition dito po sa Pilipinas. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 7,455 pesos. At mayroon naman po itong 4,286 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. At kung on time ka naman na nagbabayad, ay mayroon pa po itong rebate na 400 pesos. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng pinakabagong Motorstar Easy Ride 175 Fi ADB, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito lang po yan sa Motorstar Santa Rosa, Nueva Ecija.